Alam mo ba na may isang bagay na kapag ginawa mo ito, ang Holy Spirit mismo ay maninirahan sa buhay mo? Ops, hindi po to relihiyon. Hindi po ito ritual. Hindi po ito effort. Ito ay isang response lang. I-open natin yung atin pong Bible sa Ephesians chapter 1, verse 13. At hayaan natin na tulungan tayo ni Apostle Paul na intindihin at maintindihan yung mga bagay na ito. Ang version ko po ay ESND. Ang context nito ay isinulat ni Apostle Paul sa mga early churches na mayroon pong doubt sa kanilang kaligtasan. Kaya basahin natin yung verse 13. Kayo man ay napabilang na kay Kristo, tayo daw ay napabilang na kay Kristo. Kailan? Nung narinig ninyo ang katotohanan. Ano yung katotohanan? Ituloy natin. Ang magandang balita. Ano yung magandang balita? Pag tignan mo sa original, ito yung gospel. That is good news. Ano daw yung good news? Kung paano kayo maligtas. So yung good news, the gospel, paano maligtas. Paano daw maligtas ng isang tao? Same verse, sabi dito, sa pagsasampalatayan nyo sa Kanya. Sino yung Kanya? Kay Kristo. So, sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya, tayo ay naligtas. Then, ituloy natin. After that na naligtas na tayo, paano natin malaman? Paano tayo makasure tayo ay ligtas? Ituloy natin yung verse. Ibinigay niya ang banal na Espiritu na kanyang ipinangako. So dito, ipinangako ng Panginoon yung banal na Espiritu na ibibigay sa mga taong sumampalataya kay Kristo. Ano yung isa sa mga rason? Ito ay bilang tanda na pagmamay-ari niya kayo. Okay, isa-isahin natin yung mga keywords dito para maintindihan pa natin ng mas maayos. Unang tignan natin yung word na pagsasampalataya. Yung pagsasampalataya sa Greek, ito ay pisteo, nang ibig sabihin magtiwala, sumuko, kumit ang sarili. Yan po yung ibig sabihin yung pagsasampalataya doon sa Greek. Hindi lang ito, kilala ko si Jesus, sumasambal ako kay Jesus. Hindi ganon. Kundi, tinanggap mo si Jesus by faith. Okay? The next na word na makikita natin dyan, ibinigay. This is another word na kailangan natin maintindihan. Ang ibinigay sa Greek na ginamit dito ay esphragizo. Ang ibig sabihin, tinatakan, facially identified. Yun po yung ibig sabihin niyan. Para itong stamp of ownership. Ibig sabihin, nung tayo ay ikinumit natin yung sarili natin, sumampalataya, tinanggap natin si Jesus Christ by faith. Anong ginawa? Esphragizo, facially identified, stamp ownership. Ito ay pinapatunayan na tayo ay sa Diyos na. Okay, next na keyword na kailangan natin maintindihan. Itong word na tanda. Yung Greek word sa tanda ay esphragiz, nang ibig sabihin, seal, guarantee, authenticity. Silyado ka na, guaranteed pa, authentic pa. Hindi ito simbolo, ito ay katiyakan na ikaw ay pagmamay-ari ng Diyos. So, ano yung ibinigay para matiyak na tayo ay pagmamay-ari ng Diyos? Ano yung katiyakan? Ano yung tanda? Banal na Espiritu Santo. That's why, nung tayo ay sumampalataya sa Kanya, here, sumampalataya kay Kristo, ibinigay, mark niya yung Holy Spirit, yun ay naging silyado natin na pagmamay-ari tayo ng Panginoon. Ito ay hindi lang idea, ito ay confirmed ng Romans chapter 8 verse 9. Sa Romans chapter 8 verse 9, sabing ganon, if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Him. Ang mga taong walang Holy Spirit ay wala sa Diyos. Kung gusto mo pong malaman or mga kaibigan ka na malaman yung mas malalim about this, meron akong link diyan sa description. Send mo lang ito sa inyong mga kaibigan or ikaw mismo. Again, ako si Pastor Wes na laging nagsasabing, be an inspiration at solution po. Ingat po kayo. God bless everyone. Bye.